Naniniwala ka ba sa paranormal? Okay ba, Maan? Nag-modulate? Oo. Teka lang. Ay, matinis talaga yung boses ko po. Naniniwala ka ba sa... ano ba yan? Yun, naniniwala ka sa paranormal, Kumbaga, multo. nire-respeto natin, Oo. di ba? Iba-iba naman din ng pananaw. Iba-iba din ng, Yes. kumbaga, quote-unquote, una siguro, paningin. Di ba? Pero at the same time, nire-respeto natin Yes, ito. lahat. Oo, Oo. lahat. Kaya at the same time, kasi ngayong umaga, makakausap po natin ang isang paranormal investigator mula po sa Paranormal Philippines. Kasama po natin siya via Zoom na si Hope Resurrection. Good morning po, Mix Pusos and Maan Makabagal. Good morning. Good morning. Magandang mapagpalang umaga po, Sir Mix, at saka kay Mama. Hello po, Miss Hope. Oo, yan. May nakikita ba kayo sa likod ni Migs? Sa likod mo lang, Wag naman po, wag naman. Wala. Opo. Ma'am, okay, ito po ang isang paranormal investigator. Ano po ba ito, ma'am? Ito rin yung mga spirit questors, ganun. Apo, kami po paranormal investigator. Ako po si Hope ng Paranormal Philippines. Nag-undergo po ako sa kanila para po ma-enhance o ma-upgrade pa po yung kakayahan ko na pag-aralan ko ano po talaga ang nangyayari beyond. Kasi para means beyond, o ito yung mga nangyayari sa atin na hindi nasasagot ng medisina o ng siyensya. Kaya po siya natatawag na paranormal. Oo, pero ibig sabihin, sabi nga nila, ay sensitive ka na nung una pa. Kumbaga may nararamdaman, bakit pa lang po ako, na-enhance na lang, oo. Active po yung sixth sense ko. Tapos after po nun is nag-consult din po kami sa simbahan para ipa-close po yung third eye. Pero ganun pa rin po siya, nabubuksan po talaga. So ginamit ko po siya, bali at pag may ganun po kasi parang frustrated ka eh. Pero up to now, mas napapalapit ako kay Lord. Yung frustration na yun is ginamit niya para to-motivate ko po yung sarili ko at maging redirect po ako, makapag-service din po ako sa tao, galing po sa simbahan. Oh, pero sinabi mong bukas yung third eye. So, ano yun? Anong nakikita mo? Anong ibig sabihin? So, nung lalo na po pagbata, usually po kasi pagbata, mas open po talaga eh. So, nung mga 6 years old po ako is na-experience ko na po yung mga hindi po normal na nangyayari o hindi normal na nakikita, katulad po ng mga multo, elemento, at kung ano pa po yung naaamoy ko na hindi na konektado po sa mga ganung bagay. Ito po ba, ma'am? Sabi nyo nga po nung kabataan nyo pa po ito na experience, paano nyo po, kumbaga, nag-decide na talagang ituloy ang larangang ito? Gano'n na po katagal, ma'am? Bali po, ang Paranormal Philippines po is since 2016. So, na-meet ko po sila through social media po is para po ma-enhance po yung ability ko dito po sa bagay na ito. So, bali 3 years na po ako sa kanila, inaral ko po siya hanggang sa nalaman ko po na hindi po agad pala gano'n na kailangan tayo mag-conclude. Kunyari may nakita may narinig tayo, isipin natin agad sa pamamagitan ng pandinig natin is multo. Hindi po kasi siya gano'n eh. So, ang paranormal investigator o pag-iimbestiga po ay paraan na kung saan hindi natin kailangan pangunahan ng takot. Bagkos tuklasin muna natin to, alamin, bago po tayo mag-conclude. Sa inyo pong pananaw, ma'am, ano po ang mga karaniwang paniniwala ng tao tungkol dito at paano nyo po siya nade-debunk sa inyo pong larangan? Ayun nga po, katulad po ng isang investigation namin noong nakaraan po, siguro mga 2 months ago po, Sir Mix. Bali, pinuntahan po namin yung isang lugar, nag-investigate po kami kasi ang sabi nila is may paranormal activity na nangyayari na kung saan may naririnig sila at may nararamdaman. So, bilang investigator po, sir, is inimbestagahan namin, gumamit po kami ng scientific approach. Inalam namin kung talagang may nasasaktan na po sa kanila o may mga bagay na lumulutang o katulad ng mga poltergeist po na tinatawag. Pero ayon po sa pag-iimbestiga namin is negative naman po. Okay naman po lahat. So, walang paranormal na nangyayari. Bali, nangyayari na po dahil sa naririnig nila at hindi nila na naimbestigahan na kunyari po yung lugar is may mga basura. Ang naririnig nila, yung mga kaluskus po ng daga. Okay. Okay. Misa sa kisame mo, di ba? May mga daga din. Kasi syempre yung mga basura minsan na naiiwan eh. So kala natin may naglalakad, yung pala daga o hayop lang po. Alam mo, sorry po papasok ko lang tong kwentong to One time nasa probinsya ako. Nasa hotel kami sa probinsya. Tapos parang lahat kami tigi-tigi sa kaming kwarto ng mga kasama ko kasi para sa ibang trabaho.
Tapos, yun din yung naririnig namin, para sa kisame, ano yun? Parang may Lahat kami- nalalaglag na bariya ba yan? Parang ganun, parang Oo. yung kuskus nagdaga. Oo. Yun lang pala. Hindi na namin na-prove, pero lahat kami na-experience. Minsan pala may mga ganung pagkakataon. Oo. Ito naman, yung friend ko, condominium kasi. So, sa unit sa taas niya, ay parang, teka, tayo ba'y mag-break? Saglit lang po, Maan, ikwento mo yan. Ikwento mo yan. Sige. Kasi ang oras po ngayong umaga, 11:19 a.m. Maan, ano yung kwento mo, Maan? Eto nga, di nagreklamo siya kasi minsan pumupunta ako doon eh. Sabi niya, ang dami raw bariya. Alas 2 sa madaling araw, alas 3, nalalaglag yung bariya daw sa taas niya at nagmo-move ng furniture. Oo nga. Teka, ano ba yan? Bakit ba alas 3 nagigising Umaga. siya? Oo. Madaling araw. Oo. Tapos tinanong niya sa admin, kasi pwedeng magreklamo dahil, di ba, mag-move ka ng furniture. Alam mo, Public minumove- disturbance yun. Oo, kasi tapos talagang napaperwisyo siya. Ma'am, wala pong nakatira sa taas ninyo. Yun lang. Yung mga ganito ba, Oo. Ma'am Hope, may mga nai-encounter, mga tao, di ba? Sabi, baka tubo lang yan ng tubig. Alam mo yun, may mga ganun kasi nga paliwanag. So may mga na-encounter na ba kayong ganito? Yes po, bari po sa, nga po, ang Paranormal Philippines po is tinatawagan po kami. Katulad po ng ganyan pong pangyayari. Yan po isa na po sa isa sa hakbang na kung saan wala naman pong lugar pero merong manifestation yung bahay. May nahuhulog po na gamit or may gumagalaw na gamit pero wala pong tao dun sa area o dun sa kwarto. Diyan na po kami mag-uumpisang pumasok na kung saan alamin kung ano po yung manifestation na nangyayari dito. Bali through investigation po ng Paranormal Philippines, nakakapagbigay po kami ng tulong at hindi din po kami nanghihingi ng bayad. Ang sa amin lang po is matulungan po ang tao. Opo. Para mas at maunawaan po. Ma'am, Hindi po sabi niyo kanina, Ma'am Hope, pasensya na po. Sabi niyo po kanina, ito po nga inyong larangan is napapalapit po kayo sa simbahan? Napapalapit po kayo sa Panginoon? Paano po, ma'am? Bali po kasi nung yun nga po, bali nung 18 o 20 na po ako, medyo grabe po kasi pagbata eh. So hindi ko na po kaya yung mga nakikita ko. So nabubuli na rin po ako na baliw daw ako, ganyan. So sinangguni na din po ako sa simbahan, nilapit po ako, nagdevotion po ako, nagkaroon po ng deliverance. So nawala po yun. Nawala po siya. Siguro after 1 year o 2, eto pa pagtapos po ng pandemic, bumalik po siya. Ano na po yung napapaniginipan ko, may mga pumapasok na naman po na gano'n. So, nag-pray ako. So, through prayers po, isinagot naman po ni Lord dahil ang Diyos po natin ay mabuti at hindi niya po tayo pababayaan. Ginawa ko po is nag-serve po ako yung mga bagay na po yun as hindi ko na po in-entertain, iniwasan ko na po at ang multo po kasi ay hindi naman po talaga siya nag-e-exist. Yan po yung mga sinasabing demonyo. Demonyo na kung saan nasa paligid naman po talaga natin sila. So kaya kailangan lagi po tayo mag-pray at gawin nating lifestyle ang pagdarasal para mas mapalapit tayo kay Lord. Oo, ito yung mga humihingi ng tulong sa inyo. Ano yung pinaka nakakatakot nyong encounter o sinasabi mo nga mas na-challenge kayo? Opo, yung meron po yung kay Sir Teo, sa founder po namin, sa Cavite po yun. Dahil hindi naman din po nila maunawaan kung bakit may mga shadow o may mga kumakatok doon sa kwarto. Ang ginawa po doon ni Sir, kasama po din ako, ay inobserbahan po yun. Bali, tumagal po siya ng mga ilang araw. At ang pinaka-remedy ang binigay naming remedy sa kanila is wag pong i-entertain yung mga bagay na yon at manatili po yung faith kay God. Unless po na hindi po sila nasasaktan. Kasi may mga ghost po na nananakit po talaga. So pag ganun talaga is kailangan isang gunin na rin natin sa mga exorcism tulad po na simbahan. Alright. Okay, so maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras at sa insights at syempre po sa kaalaman. Maraming po salamat paranormal investigator na si Miss Hope Resurrection. Ma'am, ingat po kayo. Thank you po. Salamat po.